Kung merong Fisherman's Wharf sa San Francisco na isang tourist destination, pasyalan ng mga touring, meron ding farmers market dito sa Seattle, Washington. Kita mo. Very busy ito. Kita mo, yung mga lagi. Bigyan mong barya. Ito, tumutugtog siya. Galing oh. Bigyan natin ng pera to si Manong. Kawawa naman si Manong. Bigyan mo naman maganda-ganda naman na bigay. $5. Okay. Ayan siya si Manong. Pike Place Market. Actually, it's called Pike Place Market as opposed to Farmers Market. Dito, may restroom. Restroom muna. Dami dito magpipili. Mga pasalubong. Restroom dito sa kanan. Okay. A few moments later. Malaki. Ano mo yung lobster? Jumbo lobster. Napakahaba. Lahat ng klaseng isda nandiyan ata. Hindi ko alam kung merong ganun sa atin, sa farmers market. Meron mga isda pero wala atang ganong kalalaking isda at saka ganong kalaking crabs at lobster. Ito naman mga bulaklak. Ito raw, inumin para makatulog. Testing ko rin mamaya si Odette. Lamig talaga rito ngayon. Buti na lang, 5 layer to. Yung suit ko. Oh, man. Pero yung sa pantalon ko, sa paa ko, tumatagos. Meron na rin akong legging warmer. Yung bantamang tawag dyan. Wow, this is nice. Mas maganda sana ito kung summertime. Kaso, 3 months lamang lumilitaw si Haring Araw dito. And the rest, palagi nang umuulan. Cloudy, hindi ka aya-aya lumabas. Lalo ko ikaw ay tamad. Masarap nakatalokbong pag malamig at umuulan. Kaya, bawal ang mga tamad dito. Kailangan dito masipag. Gising ka na madaling araw, sobrang lamig, mag-shower ka, lalamigin ka lalo. Ang ending, kung tamad ka, tutulog ka na lang. Oh, it's cold. It's cold, man. Wow. Hey, are you feeling cold, girl? Yes, sir. She doesn't feel the cold because, you know what I'm saying? Yes, sir. Because she's bundled up. Testing ko yung spokening ko dito. Hey, come on. Let me see. Hey, what's up? What's up, sir? I'm feeling cold. Okay. What do you think of Seattle, Washington? It's a freezy country, sir. What are your plans later on tonight? I don't know, sir, yet. Stop. Look. Listen and learn. Yes, sir. Stop, look, listen, and learn. Hey, Odette. Where is your meal? No, sir. I don't have it, sir. That's Odette. Okay. She's trying to practice her spokening dollar. One more time. Would you like to greet your friends in Manila? Yeah. Yeah, To go all ahead. my friends, stop, look, and listen. Hello. Can you dance? Yeah. Nagmamangki-mangki kami pero ito maganda kasing ganda ng tanawin. World's best videographer. Yun naman. Oh, naka Tommy Hilfiger. Pakita mo. Tommy, yan. Tapos naka yung bag. Pakita na. LV ba? LB bag. Wow. Tapos naka Nike. Tapos Ray-Ban yung kanyang salamin. Yung kanyang buhok. Bruno's.
Bruno sa pagupit niya. Okay. Sir, ano, bati ka. Hi! Sobrang lamig sa Seattle. Ralph, bati. Lamig pero maganda. Hello! Sobrang lamig! Si Remy. Hello! Okay. Please come to Seattle! Sobrang lamig mga kapatid. Yung kamay ko parang naninigas na. Parang ibinabad ko sa tubig na punong-puno ng yelo. Pero kaya naman tisin. Ang hindi ko kaya yung ulo ko. Kaya nilagyan ko na ng sakit. Pero bilib ako dito sa nagpipicture sa atin. Tingnan mo naman yan. Kayang-kaya. Nalilipad lang siya. Ayan, sige, lagyan mo ang kamaya. Oh. Lagyan mo. Tapos ngayon, nasaan yung baril mo, kutsilyo? Wala na lang kutsilyo. Hindi, parang, hold up. Kulit ako ng $1. Baka malay mo bumalik $1 million. Isa pa. Matusok ko, baka may bidukot eh. Ralph, ano kaya kung ito yung magiging alkansya mo sa Pilipinas? Tapos, magkano kayo malalaman ito? Milyones. Marami-raming matutulungan. Isa pa, bigyan ko pa ano, $1. Sobrang laki. Pupunta tayo sa kauna-unahang Starbucks daw sa buong mundo. Sobrang haba ng pila. 1912. That was the time when it was built. It started it all. Lika. Sobrang daming pila. Siyempre, iba talaga yung original. At least nahawakan ko yung kauna-unahang Starbucks sa buong mundo. The best. Simple lang ano. Ang galing niya. Benta ng mga CD. Is this you? Oh yes. Oh, okay. How much? $10. Which one is your best seller? Probably that one. It's my newest one. It's about a year and a half old. But which one is the best? They're all the best. They're all the best. How much is this? 10. 10? Thank you so much. Appreciate it very much. Relax. December 26, kami po ay manunood ng sine. Si Ralph at si Odette nanood ng Basketball. at ano yung basketball na pinanood? Golden State. Golden State. Kasi hindi naman kami mahiling manood ng basketball. So nagpaiwan kami. Si Ralph na lang at saka si Odette ang pumunta roon. I-flip mo yung camera, cell, para makita nila kung sino nagkakamera. Yun, si Cell. So manunod kami ng sine sa Walnut Creek. At anong sine papanoorin natin? Knives Out. Okay. Sakay na tayo ng elevator. Mukhang lamig na lamig kate. Malamig sa labas. Here we go. Okay. Punta tayo ng Gram. At sino magdadrive, Sel? Si Mama. Si Congresswoman ang magdadrive? Pwede. Para naman makapagpahinga ako kasi ako na lang palagi nagdadrive simula nang dumating. Kaya naman, tingnan natin yung driving experience natin dito kay Congresswoman. Hinahanap namin yung aming sasakyan. Hindi alam kung saan pinar. Baka kinarnak na. Awan tilugan. Pastilang Ginoo ka nag-amog sasakyan. Murag gikawat na. Ada? Kombinasyon yung Tagalog Ilocano. Oo, ada. So ang lalabas dyan ay si Cole.
Ano sir, sa palagay mo? Sasabi, tingnan mo to. Kaya sinulid na lang, mababangga na. Sir, dito pa. Tingnan natin kung kayanin. Sa Pilipinas, yung mga salamin natitiklop. Dito hindi natitiklop. Tingnan natin, sir. Kaya na. Oh. Oh. Kayang-kaya. Okay. Sampa na tayo sa kabayo. Rekaway ka. Pakita ka sa Pilipinas. Hello po, musta? Yan. Aming cameraman na palaging naharang sa immigration. Si Jeff. Aba, maning-mani. Si Kong Resuman. Magaling mag-drive. Tingnan natin anong itsura sa labas. Makulimlim. A few moments later. Katatapos lang po namin simba at Espanyol po yung misa. Meron kami na-meet na isang Pilipino doon. Humingi siya ng tulong. Pagbalik ng Pilipinas, tatawagan namin siya para ma-air yung kanyang problema. Hinahanap niya yung kanyang biological mother. Ano nangyari? 4 years old pa lamang siya, pinaampun daw po siya sa amo ng kanyang mother. Yung mother daw po niya ay isang kasambahay na nabuntis ng isang sailor na Norwegian. Ang gusto lang niya po, mag-track down. Sana magkaroon silang reunion. Yung kanyang mother, na ang pangalan ay si Lucia Perez. More or less 85 years old na raw at nasa Cebu. Ilongga raw to, si Nanay Lucia Perez. Hopefully, pag na-air natin to, matatrack na natin siya, magkakaroon sila ng reunion. Uwi siya ng Pilipinas. Yo entiende muy poquito español, por eso yo quiero estudiar español para más mucho yo entiende el lenguaje. Quiere decir, necesita usted estudiar también. ¿Entiende? Sí. Okay, okay. Sí, Alright. señor. Muy bien, muy bien. Pupunta kami sa CVS Christmas Day. Doon sa sinihan, mali ang naibigay sa aming ticket. Yung papanurin sana namin is uncut. Binigay sa amin is cuts. So, papasok na kami, tingnan namin ticket, iba. So, naipapalit na namin yung available na upuan sa harap. Imaduduling si Kong. Hindi siya sanay na nasa harap. Kaya, sayang, $72 pa man din yun. Pero, kaysa naman maduling kami, dito lang tayo. The next day. Idol, Rami Tulfo! Malaki pong bagay ang naitulong po ng pagtatrabaho ko sa Amerika. Nagamit ko po yun. Dito sa Amerika, natutunan ko po ang ibig sabihin ng disiplina. Natutunan ko po rito ang ibig sabihin ng maging masipag, maging dedicated sa trabaho, at magkaroon ng takot sa authorities. Dito kasi sa Amerika, kinakatakutan po yung mga pulis. Sa Pilipinas, pulis, maniwala ka dyan. So ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa Amerika because of the US. Napaganda po yung buhay ko dahil na-adapt ko po yung ugali ng mga Amerikano, yung ugali dito sa Amerika na dinala ko sa Pilipinas, at sineshare ko naman po yun sa mga staff ko. Kaya karamihan sa mga staff ko ngayon ay disiplinado na rin. Hopefully lahat sila tulad ko one day aasenso rin. Thank you very much. Mabuhay tayong Pilipinas. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng bumoto sa AXI-IS Party List. Sana marami pa kaming matutulungan sa lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas. Ng mga complainant, lahat ng mga may sakit, pupunta sa office namin sa Congress, pati na rin po sa Action Center ni Rafi. Hindi lang Pilipino, mga puti rin. Oo, mga puti! All over the world. Yes!
Filipino. Oh my God. Oh my God. I'm gonna marry you. Say thank you, Idol! Oh, thank you, Idol. Thank you, Idol Rafi. Picture. I'm gonna marry you. You Filipino. Idol. Idol. Salamat. Okay, thank you. Let's get married. Oh no, later. It's already taken. You're too late. Oh my God. Can you give me his brother? I'll take him. I'm gonna marry his brother. Give me his brother. Bye, Idol Rafi. A few moments later. Katatapos lang po namin manood sa Planet Hollywood ng Chris Angel's Magic Show. Ito yung tinatawag nilang The Strip. Yan. At dito sa The Strip, makikita yung mga malalaking casino. Bellagio, Caesars Palace, Miran. Tapos Aria. 8 p.m. Lady Gaga. Diyan kami manonood. Mandalay Bay doon sa malayo. Ayun, pakita mo yung mga tao. Ang dami oh. Manonood ng water fountain show. Yan ang isa sa mga attraction ng Bellagio. Kahit na malamig, may kita man daming tao. Ito, si Kong. Malamig hindi. Sobrang lamig. Malamig, sobra. Malamig, balot na balot. Lalakad tayo. Tulad ng ginagawa ng napakarami. Tiisin natin yung lamig para naman makita natin yung pinaka nightlife ng Las Vegas. Ito na yun. Come on, man! Ganito maglakad yung mga cool na cool dito. Yo, pinagtitinginan ako. Tinitingnan nila ako. Siyempre, wala tayo sa Pilipinas eh. Sa Pilipinas, hindi ko kayang gawin to. Dito, kaya. Hello! Dito. Naman lapit ka. Hey, what's happening? What's this? Oh, I can't move that. Pinakitaan ako ng litrato na bold. Hubot-hubad ng mga babae. Nakita mga bold picture nagkakalat dito. Mura lang daw. Ha? Walang sinabi yung Quezon Avenue. Yan pa, ito. Dami. Kanina may nag-offer kay Odette. Sabi nung lalaki doon kay Odette, stripper. Tingnan mo na si Odette ang stripper. Ano sinabi mo, Odette? Wala. No. Let's go. The next day. Las Vegas by night. Meron man tayong Las Vegas by day. Nakita mo yung mga video. Ang Las Vegas, hindi gaano ka-busy sa mga kalye kumpara paggabi. Papunta na po kami sa concert ni Lady Gaga sa MGM. Mamaya pa po ng konti yun, 7 o'clock, pero inaagahan namin para hindi mahirapan sa pila. A few moments later. Dito kami sa Bellagio at we're having early dinner. Mamaya ng konti, after 2 hours, pupunta na kami sa Lady Gaga concert. Ito ang Tadaan Caviar. Titikman natin
ano ang lasa ng kabya. Palagi kasi ito nababanggit, lalo na sa mga artista sa Hollywood. Ano ba meron sa kabya? Nababasa ko ito sa magazine, napapanood ko ito sa mga pelikula, sa mga TV show. Ano ba ito? Ito po ay itlog ng mga isda. Pero what's so special about this? At bakit special din ang presyo? Minsan lang naman tayo makatikim nito. Hindi pwedeng palagi ito. This is what you call once in a blue moon. Para matry ko naman at masabi ko sa inyo kung anong lasa at bakit gustong gusto na to itong pagkain na to ng mga Amerikano. Sa totoo lang, hindi masarap. At ang lasahan ko lang yung alat. Pag order ka sa Japanese restaurant ng sashimi, anong tawag yung mga maliit na itlog? Doggy. Mas masarap pa yun, sa totoo lang. Para matikman ko talaga, ito na, gaganito ko na. Ayan. Wala eh. Wala talagang trail. Maalat lang. Well, ma'am. Sa akin hindi. Pasensya na, baka meron dyan yung mga alta sosyedad, yung mga mayaman, sabihin, ignorante ka kasi. Ignorante na ko, ignorante. At least, sinasabi ka naman kung ano yung nasa lobby ko. Kasi hindi masarap eh. Mas maganda pa itong French onion soup. Wow! Ano dad, patikmin kita ha? Akin na yung pancake mo. Hindi, Odette, ano na, kutsilyo mo na lang. Maraming pang kalokohan para matikman mo lang. O ha? Sige. Sige, tikman mo. Maalat, maalat po. Ngayon, itong bread, toasted bread, lagyan mo ng itlog, ibabaw, crush na sibuyas, saka itong kabyar. Ganun naman talaga dapat yan. Egg. Wala ka rin eh. Pareho pa rin. Ang nalalasahan ko yung sibuyas. Yung itlog na may mayonnaise. Yun eh. Yung kabya natakpan. Para naging maalat lang yung itlog na may mayonnaise. Pinipsit ko sa sarili ko. Baka sabihin ng mga tao, ignorante to ah. Kung Pilipino ito, ignorante ah. So, what? You look at me? Ganun dapat. Don't you stare at me. I'm no ignorant. Pero mo dito, English ka. Why you staring at me? There's a problem? Ikaw ko. Sarap. Kabyar, what the Ikaw, sir. Ikaw, sige. Shut the Hello. Hello. Now, matitikmin ko naman po sila dalawa ng kabya. Nakatikim na si Odette, nakatikim si Kong, nakatikim ako. Si Sel Ralph, ay matikman? Ay tumikim na Ralph, bahala ka. Ngayon, patikmin ko itong dalawa. Tignan natin sa dalawa, itong pancake, lagyan natin ng kabya. Para naman masabi nila, pag-uwi nila sa kanilang probinsya, na ano ba? Kasi parang Ilocano yan eh. Ngayon sabihin lang nakatikim ako ng kabya sa Ilocano. Nakaramanak ti kabyar. Nakramanak ti kabyar. Yan. Oh. Ha? Sige ya. Odette, abot mo. Maalat, sir. Maalat, sir. Sir, at least nakatikim ako ng kabyar dito sa ano,
Las Vegas, sir. Napgad. Hanga naimas. Pero at least nakatikim ako ng kabihan dito sa Las Vegas. Ayos. Udet. Dahil ikaw ay palagi ko ng papagalitan. Ito, sagana oh. Ha? Sige. Tubo mo na. Sige na. Lahat na to, sir. Oh, sayin mo na. Maalat. Parang kumain ako ng isdang buhay. Meron pa. Mahal to eh, kaya kailangan ubusin eh. Yan na. Dito sa US, lahat ng mga pagkain na nakakain ng mga mayayaman, kayang kainin ng ninuman. Basta masipag ka lang. Totoo po yan. Kabyar, pagkain mayaman po yan. Pero kung ikaw po ay masipag, may trabaho ka, matitikman mo rin. Steak, lahat ng tao dito nakakatikim ng steak. Sa Pilipinas, oo, mahal siguro ng steak. Dito, mura lang ang steak. Kabyar, $125, which is almost 10,000 pesos. Pero $125, kayang-kaya yan kainin dito ng sino man na may trabaho. O, di ba? Yan sinasabi ko, pumunta ka sa Amerika, maghanap ka ng trabaho, magsikap ka, magtiyaga ka, lahat ng pagkain kinakain ng mayayaman, kaya mong kainin. Pwede kang bumili ng bahay na gusto mo, pwede kang bumili ng kotse na gusto mo. BMW, Mercedes, Lexus, Jaguar, Porsche. Ang dami mga Pilipino nagdadrive niyan sa mga mall na pinupuntahan namin. Pupustahan nga kami palagi. Tulad ng isang araw, may nakita akong Porsche. Sabi ko, Pilipino o Amerikano may-ari? Sabi ni Ko, sige na nga, panalo ka na, Pilipino yan. Paglabas, Pinoy na. Kasi mga Pilipino po rito masisipag. Ilan sa kanila double job. At syempre, yung kanilang pagod, binibili ng bahay, binibili ng mga ari-arian. They know how to work hard and they know how to play hard. Yan ang tatak Pinoy. Masipag, matyaga, hindi namimili ng trabaho. Pero naman, pag sila naman ay kailangan enjoy yung kanilang pinagpapaguran, alam nila kung saan nila ilalagay. Investment, bahay, kotse, family, vacation, salt. Masarap ba? Masarap, sir. Masarap po, sir. Tugo o yan? Ay, sir, mas masarap yung tuksto ko, sir. Kahit walang salsa yun, masarap pa rin. Sarap na sarap na yan kanina. Kita ko last na tigin mo na yan. Oo sir, last lang po to. Masarap sir eh. Chokes to go yan. Ay, chooks to go sir. Kahit na walang sauce, masarap pa rin ang chooks to go. Malasa pa. Ito na ang pinali. Ito na talaga. Okay lang. Hindi naman ako magagalit. Siyempre, mahal kita. Darling, sweetheart. Kahit na anong sasabihin mo, sagot. Walang karapatan magalit sila sa'yo, pati ako. Ang tanong ngayon, kita mo, ubos no? Ibig sabihin, sarap na sarap ka dito. Yan, na inubos mo hanggang sa buto. O chooks to go. Medyo po. Mas masarap pa rin ang chooks to go kasi sariling atin yon na manok kahit na walang sauce. At dahil dyan, sinabi niya, chooks to go. Yan ang premyo ko sa kanya dahil alam niya kung ano talagang tunay na masarap sa hindi. Sinsarap ng lips ko. Oh, buto na lang ah. Sarap na sarap ako to the bones. To the bones ah. Yes, sir. Malasa, thank you, sir. Haha. Natikman ko tong masarap na chicken. Kaya nga, ano yan nila, specialty nila dito yan. Yan yung house specialty, yan yung best seller nila dito. Katira mo naman, oh, pinapak nyo ulit hanggang sa buto. Sarap! Ngayon, ang tanong, saan mas masarap? Yan o chooks to go? Sir naman, syempre chooks to go. Ah! Chooks to go, siyempre. Ano pa nga ba? Kahit na walang sauce, malinamnam. Yan ang chooks to go. Di ba? Darling? Yes, honey. Oh, Pilipino siya. How long you been here? Ilang taon ka na dito? Tama, pati pagsalita niya mga kapatid, may accent na talaga, may tuwang. You guys use YouTube, right? Yeah, cool. Thanks. What's your name? Aris. Aris, ano? Tulinan ko siya? Pasio. Pasio, karoon mo si Perdito Pasio sa Cavite. Actually, one of the general there, you know. Attorney Perdito Pasio.
Kaibigan mo yan? Hindi po, pero we have relatives back. Yung mga generals, I think meron pang status sa Cavite. Oh, okay. Marami pong tupasyo. Kaway niyo po muna yung mga tupasyo sa Cavite. Kumusta po mga tupasyo po sa Cavite? Ako po si Aris from Las Vegas. Yan ang tunay na tatak na Pinoy. Kahit na gano'n katagal dito, yung pag-English niya, kanong-kanuna dahil dito na siya nakatira eh. 30 years ba naman. Pero yung pag-Tagalog niya, nandun pa rin. Bakas pa rin yung talagang pagkatunay niyang Pilipino. Yan ang tatak Pinoy. Hindi nakalimutan ang kanyang pinanggalingan, ang kanyang lahi. Saludo ako sa iyo, Aris Topacio. To all fellow Filipino, I love you. Oh, di ba? At least, maganda may sinabi niya, may sense. Sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, mahal po namin kayo, mabuhay po kayo. Sa amang sulok ng mundo, yun ang pinagsasabi ko palagi, may pagmamalaki natin ang ating lahing Pinoy. Dahil habang kami po ay naglalakad, kahit saan kami pumupunta, tinitingala po kami, pinagtitinginan kami. Ewan ko, minumura ba kami o hinahangaan kami? I don't know. What I know is, napapalingon sila. Whether that's good or bad, para sa akin, it's good. Hindi naman sila kasimangon. Plus, nakikita nila, may mga kababayan tayo, na binabati tayo. So, paulit-ulit ko sinasabi, sa amang sulok ng daigdig, may pagmamalaki natin ang ating lahing Pinoy. Mabuhay ka, Pinoy!